Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta kayong lahat sa ating mga palangga na OFW mula Europa, Amerika, Asia, bonggang-bongga. Kamusta kayo? So, ngayon ay pag-uusapan natin ang napakaraming bagay. Bribery, lottery, corruption, and election. So, batiin natin si Zorro, the Mask of Zorro na nangunguna sa mga eksena today. Unang-una si Master Zorro at syempre para sa aking mga palangga na nasa Germany, parts of UK, Europe, Canada, and Jamaica. Mag-download na ng SendWave app. Now na, libre ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin lamang ang aking alindog code, Maharlika. So you'll get extra credit. Okay. So ngayon makakasama natin ang ating brother warrior, si Attorney Glenn, kung saan magkakaroon ng update dito sa ating laban sa dayaan sa eleksyon at dito sa bidding nga ng election machines. Okay, yung mga kumpanya na kung saan ay naulat natin dito sa inyo na sinisingil ng pamasahe or bribe ng mga tiwali sa COMELEC. Diba? So, si Sally Kiguchi, Palangginging, how are you? Mayet Kananya, okay. Si Serrano Ochi, uy, Ochi, kumusta ka na palangga? Lagi yan nandyan. 48 years ago na yan nagpa-follow sa akin. Si Yoli, ayun, bati muna tayo habang natin si Attorney Glenn Chong. May magbe-birthday ba today? Gusto nyo bang kantahan ko kayo? Alright. Si Evelyn. Evelyn, alam mo maganda mong nickname? Evie. Okay? That's cute, di ba? Anong nickname mo? Evelyn Villanueva, I will call you Evie. Parang social. Kasi usually pag sa Pilipinas, ang pangalan Evelyn, ang palayaw Belen. So naisip ko lang, parang cute ang Evie. Okay? So, si Glina Trillo, si A. Menendez. Okay. Si Janet Bacato. Alright. Si Marites Alameda. Okay. So, ngayon mga kababayan. Boom, boom, boom. Chika, boom, boom. Si Jan, okay, ang dami pang mga palangga. Papasukin na natin si Attorney Glenn Chong. Dahil alam ko, gusto nyo, kumanta muna ako habang inaantay ko siya. Si Judy Ann Barquilla. So ngayon, back to back to back. Ayan, cute mo palangga, sabi ni Fermam Raga. So, naka-device not connected daw si Attorney Glenn Chong. Alright, si Honey Lynn. Salamat sa pag-follow mo sa akin, madam. Of course, palangga. Ayan. So, ngayon, mga kaibigan, ang dami nangyari. Actually, meron tayong expose sa inyo later, pero syempre ngayon, may makakapanayam tayo ng bonggang-bongga. Hill Apawan, pakigreet naman yung ate ko, Madam Harlika, sa ate birthday ko. Ano pangalan niya palangga? Ate from Germany. Ate ni Hill Apawan, happy birthday from Fair Lady Maharlika. And syempre, alam kong gigil na kayo sa ating mga pag-uusapan today. Let's welcome my very dear brother, Attorney Glenn Chong. Hello, Attorney Glenn. How are you? Brother. Hello, Ate Claire. Magandang gabi. Gabi dyan. Magandang gabi pala sa inyo. Umaga na, madaling araw. Yeah, midnight. At sa mga nanonood po sa atin ngayon dito sa channels po ninyo, magandang araw po sa inyong lahat. And thank you for joining us. Yes, thank you so much palangga. Magtanong lang kayo dyan at ngayon marami kaming time para sagutin yung mga katanungan. So brother, last time pinag-usapan natin, Attorney Glenn, yung tungkol sa bribe, okay, money o bribery na sinisingil ng mga tiwali sa COMELEC na doon sa mga bidders, okay, from 300 million to 500 million. So, I believe wala pang na-award, di ba? Wala pang nilalabas ang COMELEC kung sinong in-awardan nila. Wala pa siyang in-issue na notice of award, pero there was only one bidder. Yung Miro Systems Limited na consortium. Consortium kasi may mga kasama siyang Filipino partners.
Siya lang ang natatanging nag-drop ng bid doon sa bidding. And this will go through post-bidding qualification process, mga 1 month or a little more than 1 month. So, mag-expect tayo ng notice of award sometime in February or early March. Okay. Attorney Glenn, kung may loan better ang PCSO, may loan bidder din ang COMELEC. Actually, Ate Claire, mga kababayan, our fellow warriors, kung natandaan po ninyo, nag-live po kami ni Ate Claire, ni Miss Maharlika, nung January 7. 7 yata yun eh. Sunday yun eh. I remember. January 7. Kasi ang bidding would be January 8 the next day, which is a Monday. Inunahan natin. Inunahan natin, oo. Kasi may puting ahas na tumawag sa'yo with a little warning for me. As if matatakot ako doon sa warning niya. Anyway, hindi naman natin kalaban yun. In fact, we're thankful for the puting ahas na binulgar niya ito sa inyo. Claire, sa inyo tumawag, hindi naman sa akin eh. Kasi tingin nila kalaban ako eh. At anyway, mga kababayan, binulgar po namin, and thanks to Ate Claire, Ms. Maharlika, yung 300 to 500 million na hinihingi ng mga abogado sa COMELEC. Ang tawag doon, gatekeepers, if I remember, di ba? Gatekeepers. Gatekeepers, Para makapasok yung kanilang papeles at masama doon sa bidding kinabukasan. Mga kababayan, kung nag-follow po kayo sa mga balita, nakalagay po doon 6 ang bumili ng bid documents. 6 na different bidders. 6 na kumpanya. And mind you, mga kababayan, hindi po mura ang bid documents kasi nga 18.8 billion pesos ang pinag-aawayan ng mga bidders na to. So mahal ang bid documents, 75,000 per set. So yung 6 na to, bumili ng 75,000 sila ng bid documents. Of course, tanggalin na natin si Smartmatic. Kasi bumili pa rin si Smartmatic. Brother, sorry to interrupt. Para sa kaalaman ng ating mga makikinig, ano ba yung bid document? It's actually pro forma na i-fill up mo at yun yung ihuhulog mo the next day doon sa bidding, doon sa parang box. So doon mo ihuhulog yun. And then they will open it and titingnan kung qualified ka. That's the first step. So, 75,000. yung bid documents, printed yun ng COMELEC. So, nandun yung magkano yung, ano bang item ang ibibid. Magkano ba ang bid mo? So ganyan. Tapos yung mga undertakings ninyo. So ganyan. So, 75,000 pesos yan, bawat isang set. So, 6 na kumpanya ang bumili. Tanggalin na natin si Smartmatic kasi kahit disqualified, ang kapal ng mukha, bumili pa rin ng bid document. Nagpupumili si Smartmatic. Maya-maya, mga kababayan, we will discuss. Ito si Smartmatic, actually dead on arrival na to eh. Ngayon, gusto namang ma-resurrect na parang zombie. But we will talk about that later. So, ang kapal ng mukha ni Smartmatic, bumili pa rin ng bid documents at nagtangkang mag-drop ng kanilang bid. Of course, sabi ng COMELEC, i-disqualified kayo. Wala kayong TRO mula sa Supreme Court. So, hindi namin pwedeng tanggapin yan. So, sa 6, 5 na lang. Okay. Tanggalin na natin si Smartmatic from the equation. Disqualified na nga. Dead on arrival eh. So, 5. Pero kinabukasan, isa lang ang nag-drop ng bid. Yung Miro Systems Limited lang. Oo. So, given the information, mga kabayan, na sinabi, actually, reliable yung puting ahas ni Ate Claire, ni Miss Maharlika. Reliable yun. Yes, very Hindi reliable. nag-drop ng bid yung 4. Hindi nag-drop ng bid yung 4. So, ibig sabihin, namahalan talaga sila sa 300 to 500 million na pamasahe sa gatekeepers ng COMELEC para makalusot yung papeles nila doon pa lang. So, given that, ito, 5 ang natira. Tanggalin mo nga si Smartmatic, dead on arrival eh. Disqualified. So, 5. Isa na lang naghulog. 4 ang umatras. Bakit umatras? Gumastos ka na ng 75,000 pesos? Bumili ka na ng bid documents? Meaning to say, may intention ka na sumali sa bidding. The fact na hindi mo sinulog
Hindi mo na hinulog dahil mahal ang pamasahe, 300 to 500 million pesos. Gatekeepers pa lang yan. Yes. Now, this comes to question, nagbayad ba si Miro Systems Limited? Kasi siya ang natira. Kasi siya lang. Siya ang naghulog. Well, base sa akin, yan ang nagbayad. No, at this time, Ate Claire, mga kababayan, hindi ko pa kini-question yung capacity ni Miro Systems Limited. Yung kung nandadaya sila o hindi. Dahil wala pa naman akong nahawak na ebidensya. Mahirap naman. Magdadakdak tayo. Wala naman tayong hawak na ebidensya. Hindi tulad kay Smartmatic. Hawak na hawak natin yung ebidensya ng dayaan ni Smartmatic. Malina yun. Kaya nga, nag-edo na rival eh. Initsapwera na ni Lisa Marcos. Ayan, si Lisa. Nilagay ko para makinig siya. Makarinig siya. Para napakaganda naman yan, parang kabaliktaran. Baka ako yan. Okay, going back, brother. Kausap kita, si Lisa yan. Hindi ko lang nalagyan ng ahas. Ahas dapat ang buhok yan eh. Okay. Next time, bibili ako ng hair na ahas. Okay. Para maging medusa. Or bibili ako ng medusa actually. Ito, si Venus yan eh. Anyway, so, representation na nga kay Lisa para makinig siya. Okay? So, binitawan nila eh. Binitawan ng administrasyon si Smartmatic eh. And I believe because natakot sila doon na baka Smartmatic will throw Lisa Marcos under the train. Ang totoo yan. Sinabi ko sa inyo mga kababayan, Lisa, actually, dati ang tawag kasi sa kanya is Lam, di ba? Alam mo yan, Ate Claire? Lam. Yeah, si Lam. Pero ako, out of respect for her, out of respect for her, Lisa, makinig ka na, alam mo to. Hindi ko tinatawag na Lam. Hindi ko siya tinatawag na Lam. Attorney Lisa ang tawag ko talaga sa kanya. Very seldom ako mag-Lam sa kanya. Because for me, why should I call her by her initials? May titulo naman siya sa buhay. Like me. So, Attorney Lisa ang palagi kong tawag sa kanya nung magkaibigan pa kami. Nung hindi pa niya ako sinaksak sa likod. Okay? Nung hindi pa niya ako sinaksak sa likod. So, remember nagpakita ako sa kanya ng paggalang. Attorney Lisa. Hindi lang. Very seldom. Maybe 1 or 2 or 3 lang. So, siguro nakinig si Lisa. Baka nabasa na nga niya yung indictment ni Bautista. Yeah. Malinaw doon sa indictment. They really throw Bautista under the bus. Si Smartmatic, ang tawag nila kay Bautista, horrible pressure. So pinapalabas nila sa US government na hindi naman kami magbibigay dapat ng pera eh. Pinilit kami ni Bautista. So si Bautista ang diniin ni Smartmatic. Ang term na nilang ginamit doon sa indictment is horrible pressure. So siguro nabasa na yan ni Lisa Marcos at least Lam. Nabigyan kita ng indispensable na payo. Oo. Kasi kung hindi, itatapon ka talaga sa ilalim ng tren. So, ito na. 4 na lang 5 ang natira. 4 ang nag-withdraw. Dahil nga mahal ang pamasahe, 300 to 500 million. And then that brings us to the question, nagbayad kaya si Miro? So, yan yung ating tanong ngayon, mga kababayan. But the fact na pinag-usapan natin to is to prove na totoo. Totoo yung 300 to 500 million na hinihingi sa mga bidders. Kaya umatras yung 4. Nagbayad na ng 75,000, hindi tumuloy. Kasi talo na naman tayo. Kasi kung qualified naman yung company nila, kung credible naman, ay may track record and everything, bakit ka nga naman aatras? Diba? Kung hindi nangihingi yung mga gatekeepers ng 300 to 500. Good point. Good point. Good point. Kahit pa maayos ang papilis mo, hahanapan ka ng butas para ma-disqualify ka. So, what's the point? Kung maghuhulog ka ng bid, hahanapan ka ng butas, ma-disqualify ka dahil hindi ka nagbayad sa mga gatekeepers. So, that's the first issue na gusto nating iparating sa ating mga kababayan. Totoo yung 300 to 500 million because the facts show umatras yung 4 na nagbayad na ng 75,000 sa bid documents. Umatras, hindi naghulog ng bid dahil mahal ang pamasahe. And that brings us to the question, nagbayad kaya si Miro? Well, then let's si Miro ngayon ang sasagot niya. Ayon sa aking puting ahas, nagbayad.
So, but yeah. So, which is, tignan nyo mga kababayan, lahat na lang ng sangay ng gobyerno ay talagang mandorobo. So, Ate Claire, mga kababayan, ang tingin ko kasi dyan is, kung alam nila na yung nasa ulo ay nagpapabayan, lahat sila dito sa baba susunod. Bakit? Kayo lang ba may karapatan gumawa niyan? At kami walang karapatan? Pareho lang naman tayo. So that's the point mga kababayan. Kung ang ilalagay natin sa taas ay magnanakaw, lahat sa gobyerno, mainggan yung magnanakaw. Yeah. Exactly. So, sa tingin mo, brother, napag-usapan natin, maraming beses tayo nag-uusap patungkol kay Lisa. Gusto ko lang balikan yung time na naglalaban tayo, no, sa kasama sila sa electoral protest, constant yung ating communication with Lisa, text and phone call. Kasi ako hindi ko siya nakasama ng like you na kayosi mo siya, ka-dinner, and everything. Ako, ilang beses lang yun pag umuwi lang ako ng Pilipinas. Regular yung dinner. Regular yung dinner. Regular yung dinner. So ano ba, para sa kaalaman nitong ating mga palangga ngayon, dahil talagang ang punot dulo nga, sa bawat anomalya, like ako sa mga vlog ko, when you go to Pagcor, kasabwat siya. When you go to PCSO, kasabwat siya. When you go to Presidential Cup, kasabwat siya. Ano ba pagkakakilala mo dito sa babaeng ahas na ito? Diyos ko po. Sa Comelec, mas lalong kasabwat siya. Yes, oo. Actually, okay, Ate Claire, mga kababayan, bago ko sagutin yung tanong ni Maharlika, and tapusin muna natin yung issue ng Smartmatic. Kasi may possibility, tulad ng sinabi ko na kanina, na baka mag-resurrect ito na parang zombie. Yeah. Di ba, Ate Claire, may binigay sa iyo yung puting ahas na sinabi na baka i-disqualify si Miro. Ultimately, kasi sabi ko kanina sa inyo, wala pang notice of award. Ang notice of award, kumbaga, yung disqualification ni Smartmatic, mga kababayan, dinala pa lang siya sa emergency room at na-declare na dead on arrival. Na-declare siya dead on arrival. Naghihingalo. Nag-asa pa. So, dadalhin pa siya doon sa ER. Dadalhin pa siya sa ER. They will try to resuscitate. Si Ate Claire, alam na alam to eh. So, they will try to sa ICU. Pagdating ni Smartmatic sa hospital, dead on arrival. Yun yung disqualification. Pero dadalhin pa yan sa emergency room. They will try to revive. So, ito yung period ng notice of, wala pang notice of award. So, ito yung between February to early March. So, baka ma-resuscitate o bumalik na mabuhay si Smartmatic na parang zombie. So, pag may notice of award na, mga kababayan, pag may notice of award na, ang ibig sabihin nun, may death certificate na. Time of death o date of death. Cause of death. Yun. Yun na yun si Smartmatic. Doon na sa emergency, pag ni-resuscitate, hindi na na-revive, maggawa na ng death certificate. Time of death, date of death, and cause of death. So yun. At pipirma doon si Maharlika at ako. Ito, patay na talaga ito. Pipirma tayong dalawa talaga. So kasi, Attorney Glenn, yun nga, ayon sa aking puting ahas dyan, na itong Miro, may possibility na ilalaglag din sa huli dahil nga may mga issue ng bribery din at mga discrepancies sa Republic of Congo at sa iba pang mga bansa na kung saan participate sila. Iraq. Then later on, Democratic Republic of the Congo and then Iraq. Pero, clear, mga kababayan, let's take it from there. Sino ba ang nagpapalabas ng mga balitang ito? Tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ko aatakihin si Miro at this point dahil wala pa tayong ebidensya. Wala pa tayong ebidensya, hata-hata pa lang yan eh. Hindi tulad kay Smartmatic na dokumentado yung pandaraya. Kaya nga mga kababayan, hindi ako makasukasuhan ni Smartmatic at walang kalaban-laban si Smartmatic against me. Kasi, remember, Akralo ang kanilang abogado. That's the top-notch law firm in the country. At ako, ordinary nga akong abogado. Hindi ko kaya silang banggain, pero hindi nila rin ako kayang banggain dahil may hawak akong ebidensya laban sa kanila. So kaya, hindi ko pwedeng atakihin si Miro at this point in time na wala akong hawak na ebidensya.
baka tatakbo ako kasi pag tinalo ako, meron na naman akong ebidensya kahawakan laban sa kanila. But at this point, ang titingnan natin, yung Iraq and Congo. Sino ba ang nagpapalabas niyan? Ang nagpapalabas niyan, Ate Claire, mga kababayan, ay si Democracy Watch Philippines. Yang Democracy Watch Philippines ay kaalyado yan ni PPCRB. Parehong kaalyado yan ni walang iba, dead on arrival, Smartmatic. So, ibig sabihin, ang sumisira ngayon kay Miro ay si Smartmatic. Nagbabakasakali si Smartmatic na ma-resuscitated, ma-revive, at maging zombie. May black ops pala itong si Smartmatic. Yes. Yes, may black ops si Smartmatic ngayon. In fact, meron pa akong idagdag niyan. So, dito ko alam ko si Democracy Watch Philippines kasi kabangga ko na yan sila nung pang hearing sa Senate. Nung nag-hearing pa kami 2012 until 2018 ako doon sa mga hearings eh. Kabangga ko na yan si Democracy Watch Philippines. And then, kaakibat yan ni PPCRB, magtutulungan yan sila para kay Smartmatic. So alam natin na ang tumitira kay Miro ay si Smartmatic. Now, ito, lately, kahapon, nagkita kami ni Mel Magdamo. Sa Attorney Mel Magdamo, isa rin itong warrior na mapagkatiwalaan ng tao bayan. Dati siyang nagtrabaho sa Comelec. Okay. And then, umalis siya kasi siya yung nagbulgar na yung folder, yung ballot secrecy folder, yung folder ba nasa harap natin pag bumoto tayo? Iba po, alam naman ninyo, ang folder tag 10 pesos lang, di ba? 10 pesos lang. Ang presyo ng Comelec, 300 plus per piece. Paano nang 10 piso, nilagyan lang ng Comelec logo, naging 300 plus per piece. And the contract price is almost 700 million pesos. 700 million pesos for 1.8 million pieces. 1.8 million pesos times 10 pesos is 18 million pesos. So tiba-tiba si Comelec, almost 700 million ang contract price. Sa folder pa lang. Tapos wala pang 20 million. Yes, wala pang 20 million. Binulgar yan. Binulgar yan ni Neil Magdamo. Na-suspended yung executive director ng Comelec, yung tinatawag kong Resident Evil. Kasi yun naman talagang evil doon eh. Resident Evil, na-suspended yun. So, ito si Mel Magdamo kahapon, nag-dinner kami together, early dinner with si Kuya Troy Abitona. Sinabi niya na si Robert Christian Lim, ito yung dating commissioner ng Comelec. Lumapit kina General Reo. Lumapit kina General Reo. Ito yung TN Trio, di ba? Actually, sila Colonel Odonio, General Rio, si Gus Lagman, si Frank Isaac, sila yan. Lumapit ito si Commissioner Bot Lim, hindi B-O-U-G-H-T. B-O-E. Past tense ng bay. Past tense ng bay. Hindi po. Bot, B-O-T. Kasi Christian Robert Lim. Dati siyang commissioner ng Comelec na naging abogado ngayon ng Smartmatic. Lumapit ito kina General Rio at nagpapapirma ng petisyon laban kay Miro. Laban kay Miro. Dahil nga, yun din sa Congo at sa Iraq. Ang tanong ko kay Mel, pumirma naman sila General Rio. I suppose he will not sign it. Sabi niya, hindi pumirma sila General Rio. Bakit? That's good. Ang petisyon nila General Rio ang nakapa-disqualify kang Smartmatic. Ngayon, tatulungan nila si Smartmatic para i-disqualify yung nanalo na si Miro. So, as I believe, hindi pipirma si General Rio dyan. Mataas ang paggalang ko kay General Rio at tiwala sa kanya, hindi siya pipirma at hindi nga sila pumirma. So ngayon, ang ibig sabihin nun, may active na effort si Smartmatic na tanggalin si Miro para ma-revive sila. Dead on arrival na nga sa DQ. Tapos ngayon, nagre-revive, nagmamaniobra si Smartmatic na ma-revive siya at mabuhay uli at maging zombie. So, yun ang kailangan malaman ng taong bayan. May active na effort ngayon ang Smartmatic na i-up-end yung resulta ng bidding para siya na naman na makabalik. And besides, meron pa isa. Yung transmission contract, hindi pa na-bid yun. Baka mabigay kay Smartmatic. Yun, nandun sa transmission ng dayaan eh. Pwede namang si Miro ang magpapatakbo ng makina
Si Smartmatic pa rin sa transmission. Yun na nga. Madaya na naman tayo. So, paalalahanin natin si Lisa na baka itapon ka talaga sa train nito. Durog-durog ka niyan. Hugutin mo yung indictment, basahin mo ng maigi at makikita mo na si Smartmatic ang nagkanulo kay Bautista sa Homeland Security. Kaya ayun, nakasuhan. Ayun, bus lang yun. Baka ikaw sa train ka, madudurog ka, Lisa. Yeah. So, kung ganitong pangyayari ngayon, ang Smartmatic, di ba, gumagawa sila through Democracy Watch, sirain si Miro. So, since hindi nagbayad yung 3 o 4? 4 ba hindi nagbayad? Apat ang yung 4 hindi nagbumili na ng bidding ng document ng bid documents, pero umatras kasi nga pwedeng ayaw nilang magbayad ng 300 to 500. Sa 300 to 500 million. So kung si Miro ay kasi siya pa lang loan ano siya ngayon loan bidder. So ibig sabihin, dahil ang Smartmatic kilala naman natin na mandorobo talaga kasi may affidavit ka na, ang tagal mo ng laban yan. So let's say nasira nila si Miro, pasok na naman ang Smartmatic kasi nga they are willing to pay 300 to 500 million. Ito ang masahol, Ate Claire, mga kababayan. Pag na-disqualify si Miro, that will be 2 failed biddings. Ang resulta, negotiated contract. Hindi na kailangan ng bidding. So magkatiba-tiba si Smartmatic dyan. Kaya nagmamadali si Smartmatic ngayon na matanggal si Miro and then matanggal yung disqualification nila, makakuha sila ng TRO para sa kanila makipag-negotiate yung COMELEC. And that brings us to the question, nagsisinungaling ba ako sa lahat ng mga sinasabi ko tungkol sa meeting ni Lisa Marcos at Smartmatic? Pag nabuhay uli si Smartmatic, mga kababayan, Ate Claire, mga kababayan, fellow warriors, kapag nabuhay uli itong dead on arrival na hinihintay na lang natin yung declaration of death, yung notice of award, pag nabuhay ulit ito, na-resurrect, hindi pala talaga binitawan ni Lisa Marcos. Totoo lahat ng sinabi na nag-meeting ang may-ari ng Smartmatic at si Lisa Marcos. Sabi pa nga niya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to be with me. Tapos tabay lingon sa akin at dinura ko, but not you because they hate you so much. Remember, ilang buwan na. Nag-2024 na, hindi pa sinagot ni Lisa Marcos. At yung dalawang technical guy, si Ivan Uy at si Hubert Gibat. Hindi pa nila sinasagot. Actually, so pag binalik si Smartmatic, totoo lahat ng sinabi natin, Ate Claire. Hindi, at saka the fact na yung accusation mo, they are like secretary, highest position dyan sa department ng DICT. Tapos itong mga binabato nating mga akusasyon kay Lisa, kay Junior, di ba, dead ma sila? Wala, parang mga bingi. Meron tayong sagot dyan. Before we go to that, meron pa ako isang idagdag. Related muna sa COMELEC. Unahin natin ito lahat para sulat ko to para makalimutan. Lipat na naman tayo sa kabila. Okay. Now, I'm taking note of that, Ate Claire, na kailangan natin sagutin kung bakit tahimik ang palasyo sa lahat ng mga binubuljak mo sa kanila. Yes. I can give you into the mind of Lisa Marcos because I had worked with her for 6 years closely. Now, ito pang isa. Natandaan nyo, naghahamon si George Garcia na magbukas ng balota para ma-dispel yung agam-agam na dinaya yung eleksyon ni Bobong Marcos. Si George Garcia ang nag-offer niyan, mga kababayan. You search the internet. Nag-offer siya, magbukas tayo ng balota. Ang tingnan natin, ikumpara natin kung tama ba o hindi. So ngayon, alam niya yata ng COMELEC na yung general area na pinipili ng mga nila General Rio is Santo Tomas, Batangas. Kasi itong Santo Tomas, Batangas, if I remember, tama yung sinabi sa akin ni Mel Magdamo kahapon, kung na-remember ko correctly, Santo Tomas, Batangas, isa lang yung IP address na ginamit dyan. Natandaan mo? Maraming makina, isang IP address lang. So malaki yung chance na nandaya dyan. Surprisingly, nagdili-dali ang COMELEC ngayon. Dinidili-dili ni COMELEC ngayon ang pagbukas ng balota.
Kung pumili na sila ng general area, mga kababayan, ha, this is very logical. Maiintindihan ninyo ito. Pumili na sila ng general area. Wala pang specific area, ha? Kasi hindi naman nila pwedeng piliin yung tanan, lahat ng general, ng Santo Tomas, Batangas. So, nandun na yung general area, Santo Tomas, Batangas. Pero pipili lang sila ultimately isa, 2 ballot box. So, bakit nagtatagal ngayon si Smartmatic? Nagdili-dali si Smartmatic. Ang sabi ko kay Mel, delikado na yung posisyon natin dyan. Inaayos na nila lahat ng presinto sa Santo Tomas, Batangas. Kasi hindi nila alam alin ang pipiliin. Alam nila yung general area. So aayusin nila yung mga balota ng lahat ng presinto. Pag pumili ka kahit ano, tutugma yun lahat. Kaya nagdili-dali si Comelec. Nagdili-dili si Comelec na yun. Kasi inaayos pa. At may nahuli nga na pumasok doon sa nagbukas ng ballot box. Sabi ni Mel Magdamo, yun, palatandaan yan, na mamaniubrahin ng mga balota sa Santo Tomas, Batangas para pag pumili ka ng 1 o 2 presinto, lo and behold, tutugma. Kaya nagtagal-tagal si Comelec ngayon sa pagbukas. So ito, magaling to si Mel Magdamo. Nag-counter siya. Nag-counter siya, Ate Claire, mga kababayan. Sabi niya, isama natin bilangin yung voter receipt. Isama natin bilangin yung voter receipt. Ang sabi ng isa doon sa Comelec, ay hindi pwede yan. Kasi tinapon na. Kasi tinapon na raw yun. Tinapon na raw yung voter receipt. Sabi niya, hindi, nakatago yun doon sa ballot box. Alam mo bakit gusto ni Mel na isama yung voter receipt? Kasi kung dudoktorin nila ang laman ng ballot box, magpiprint ng bagong voter receipt. Yung voter receipt, thermal paper yun. Nag-i-age yun. 2022 pa yung eleksyon. So dapat ngayon hindi na malinaw yung printa doon sa voter receipt. Kung babaguhin mo lahat, di bago ang lalabas. So sabi ko, Mel, isa pa yan. Isama natin. Dapat the ballot paper and the thermal paper ng voter receipt ipa-forensic natin. Kung kailan prinin, kailan ginawa. Kasi bakit bago na yan? Kasi dinoktor na yan. So that's part of ang sabi ko nga sa kanya, make it hard for George Garcia to tamper them or for anybody there in the Comelec. Kasi itong pagdili-dili is as red flag na pag-tamper ng mga balota ito. Anyway, sila ang nagprinta ng balota. Merong excess balot yan. So, ipa-forensic natin yung paper, yung ballot paper at yung papel ng voter receipt para makita natin kung kailan prinin yun. Kasi 2022 pa yung eleksyon eh. So, halos 2 taon na ang dumaan. So, dapat may aging na yan sa papel, may deterioration na yan sa papel. Sige, tingnan natin. Tingnan natin ang reaction ng Comelec. Itutuloy pa ba nila? Basta ang sabi ko, huwag mong ibigay sa Comelec ang lahat ng proseso. Retain most of the process na ikaw ang pipili. Kayo ang pipili, huwag si Comelec. Kasi dinaya na kami dyan dati pa. Sa panahon ni Sixto Brillantes. Okay, so, after that, dito na tayo sa tanong mo, Ate Claire. Yung nagbibingi-bingihan. Bakit? Nagbingi-bingian ang palasyo ni Coting at ni Ahas doon sa mga binubuljak ninyo. Okay. Mga kababayan, 6 na taon kong nakatrabaho si Lisa Marcos. Sometimes closely, sometimes at a distance. And sabi ko nga, nagdi-dinner kami almost every month. Nung prior to the COVID. So, nagdi-dinner kami, nagbe-brainstorming kami, marami siyang kininto sa akin. Sabi ko nga sa inyo, 8 kami. Yung mag-asawang 2 at 6 na technical persons. Pero sa 8 tao na yan, 2 lang kaming nag-iusi. Ako at si Lisa. So, meron kami mga pinag-uusapan na kaming 2 lang. Doon sa garden, doon sa labas. Outside of the dining room. So, doon kami sa labas. Kaming 2 lang nag-uusap. But I will reserve those explosions later pag they cross the red line. At any rate, alam ko na 3 ang motto sa buhay ni Lisa. Una is, consider it done. Pag may gusto siyang gawin, consider it done. Gagawin at gagawin niya ang lahat para makuha niya yan. Just like sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos.
she went so far as to talk to the owners of Smartmatic. Sold me out to them. Oh. And then initsapwera akong parang basura. Mhm. Di ba? After serving them, after helping them, without pay. Ha? Tandaan nyo yan, mga kababayan. Tinulungan ko itong mga hinayupak na to ng 6 na taon. Binuwis ko yung buhay ko. Namatay na, pinatay si Richard dahil dyan. Laban, yung personal aid ko na pinatay ng mga pulis dahil dyan sa issue na yan. Tapos this is all I got. When it was convenient for them. I mean, actually, ito ha, mga kababayan. 2016, nung una kong nakatrabaho yung dalawang yan. By 2017, pinag-birthdayhan kami. 3 kami kasing July. Una si Hubert, then si Ivan, then ako. Magkasunod kami within a space of 1 week yata. 1 week. A little over 1 week. 9 days. Space of 9 days, birthday naming 3. Binirthdayan kami niyan sa Nara, doon sa bahay. Nagpa-party yan siya. Late akong dumating because nag-attend pa ako ng meeting kay Senator Gordon tungkol sa dayaan. Tulong ko pa rin yun sa kanila. Imagine, pagdating ko doon, pinagalitan pa ako kasi binirthdayan daw niya ako. Late akong dumating. Ito naman si lalaki, si Bobong Marcos. In fairness, dinipensahan naman niya ako. Sinabi naman niya, na late yan dahil tumulong yan sa atin. Nandun yan, nag-meeting yan. Actually, nag-meeting ako doon kay Senator Gordon at that time. And then tumakbo pa ako doon sa kanila. Dumating ko alas 10 na ng gabi. So, at any rate, pinakita ko lang sa inyo mga kababayan na kapag may gamit ka sa kanya, she will go the great lengths to reward you. Kaya maraming linta ang dumidikit sa kanila ngayon. Yung mga magnanakaw na linta, no? Linta sucks blood. Okay? Yung mga blood suckers, yun yung mga dumidikit sa kanila because they reward you generously. Pinakita ko sa inyo, binirdihan nga kami, malaking ginastos eh. Kasi tumulong kami sa kanila. But the moment na pwede kanyang i-trade off, pwede kanyang ibenta para makuha niya yung gusto niya, wala siyang pakialam. All the things you've done, wala siyang pakialam dun. If all those equations, tapon yun lang out the window. Ibibenta ka. Just what happened to me. Binenta ko kay Smartmatic because it was convenient for her. At ito yung gusto niyang makuha. Manalo ang kanyang asawa. So, yun yung una kong explanation doon sa consider it done. Consider it done. So, yung mga PCSO na yan, consider it done, Mel. Consider it done, Mel. Si Altenco, consider it done. O yung mga ganyan, consider it done. Pati anak, son, you will become president. Consider it done. So, yan yun. Pangalawa, the other one, motto niya sa buhay, mantra niya sa buhay is, loose lips, sink ships. Yung kapag mabunganga tayo, yung nga bells natin, nakakuha ko yan kay Ate Claire, mga bells. Nakapanood sa kanya, pati yung mga terms niya, na-imbibe ko na actually. Na-imbibe ko na yung mga terms niya, panood ko sa kanya. So, yung nga bells, kapag walang control yung nga bells, baka lulubog yung barko. So, that explains why they're trying. Ate Claire, mga kababayan, loose lips, sink ships. Kapag walang control yung nga bells, baka lumubog yung barko. Lulubog yung barko. So that's one thing, bakit ayaw nila magsalita. Sumagot. Ayaw nila magsalita kasi baka lumubog na tuluyan yung barko nila. And the last one, the more important one is, palagi niyang sinasabi, less talk, less mistakes. Less talk, less mistakes. So dito tayo mga kababayan, i-explain ko yung posisyon ni Maharlika, ni Ate Claire, at yung posisyon ng Malacanang. Okay. Kapag ang pinag-uusapan natin ay katotohanan, we all agree, isang bersyon lang ang katotohanan. Walang katotohanan na dalawang bersyon. Di ba? Okay, example. Mga kababayan, alam niyo yan. I mean, it does not require rocket science. Hindi kailangan na kahit elementary student ka lang. Elementary lang ang natapos mo. Malalaman mo yan. Ang katotohanan, iisa lang. Walang katotohanan na dalawang bersyon, 3 bersyon, 4 na bersyon, or more versions. There can be only one version. Example. Ehemplo. Si Ate Claire ay nakasuot ng itim. Itim ba yan, Ate Claire? Itim. Itim. Okay. Sabihin ko, si Ate Claire nakasuot ng itim, si Glencho nakasuot ng orange. So, that's the truth. Isang truth lang yan. Isang version lang. Hindi pwedeng sabihin mo na
si Claire ay nakasuot ng medyo itim. Because ang medyo itim is not itim. O sabihin mo, si Glenn ay nakasuot ng medyo red. Hindi rin kasi orange yan eh. Walang medya-medya sa truth. When we talk of the truth, katotohanan, walang medya-medyahan dyan. It's exactly what it is. Isang version lang yan. So ngayon, may mga pinagsasabi si Ate Claire. Marami na siyang bulljack dyan. Dating as far back as 2022. 2022 ba yan, Ate Claire? Yeah, 2022. Okay. Yeah. Okay. Ito mga bulljack na to, dito natin titimbangin mga kababayan kasi si Ate Claire nagsasabi, although subsequent events will prove na totoo yung sinabi niya. Di ba? Totoo, nakakatotoo yung sinasabi niya. That's one. Okay, that's one indicator of truth. That's one indicator of truth. Yun yung unang indication na totoo yung sinasabi niya kasi nagkakatotoo eh. Naunahan niya lahat eh. Now, the other side is, eto, si Ate Claire at si Malacanang, si Kuting at si Ahas. Okay, sila yun. So, magpipili tayo sino bang nagsasabi dito ng totoo. O sino ang nagsasabi dito sa dalawa. Kasi there is no two version of one and the same truth. Diba? There is no two versions of one and the same truth. Isang truth lang yan. So it's either si Maharlika nagsasabi ng totoo o totoo yung sa palasyo. Ang problema, si Kuting at si Ahas hindi kang masagot. Tahimik. Yes. Now, we go back to less talk, less mistakes. Okay? Tandaan niyo yan mga kababayan. Less talk, less mistakes. So, the more na hindi ka magsasalita, the more na hindi ka magkakamali. O, di ba? Yun yung Tagalog eh. The more na hindi ka magsasalita, the more na hindi ka magkakamali. Mga kababayan, the truth is not capable of mistake. Yes. Tandaan nyo yan. Ang katotohanan ay hindi pwedeng magkakamali. Example, balik ulit tayo. Si Maharlika ay nakasuot ng itim. Itim is itim. Hindi pwedeng media-media. So, ang katotohanan ay iisang version lang. Pangalawa, ang katotohanan ay walang room for error. Walang room for mistake. So saan mo mahahanap ngayon ang room for error? Saan magkakaroon ng room for error or possibility of mistake? Doon sa nagsisinungaling. Kasi ang kasinungalingan is full of mistakes. O, di ba? Full of mistakes. Kasi nga hindi siya truth. Ang truth, ang katotohanan, hindi pwede magkamali. It's a box. Yun yung katotohanan. Ang itim-itim, ang orange-orange. Pero pag sinabi mong medyo pula, malaki na yung room for error. Di ba? Malaki na yung room for error. Kaya, ang tingin ko dyan, hindi sumasagot si Kuting at si Ahas dahil takot sila doon sa mistakes, yung last part, yung mistakes. Kasi, bakit mistakes? Kasi ang foundation ng isasagot nila ay kasinungalingan. Kaya takot sila doon sa room for mistake. Oh, so you see, makita niyo na, malinaw ba? Si Maharlika ang nagsasabi ng katotohanan. Dahil hindi sumasagot ang palaso ni Kuting at ni Ahas. Now, bakit hindi sumasagot? Dahil ang nasa mindset ni Ahas, ni Lisa, ay less talk, less mistakes. So, ang ibig sabihin nun, wala siyang pwedeng isagot na katotohanan. Because ang katotohanan is na-monopolize na ni Maharlika. So, balik ulit tayo, ha? Go ahead. Kaya nga, there is only one truth. Isa lang ang katotohanan sa lahat ng bagay. Walang, pag sinabi mong yellow ito na may picture ng bata, yun. Hindi mo sasabihin na picture ng matanda. Kasi bata yan. So, yun ang ibig mo sabihin. There can only be one truth. And it so happened now that the truth is monopolized by Maharlika. Si Ate Claire nagsasabi ng totoo. Dahil hindi sumasagot ang kabila. O kung sasagot man sila, ano isasagot nila? Because there can be no two versions of the same truth. So, sinungaling ang isasagot nila. Now, dahil sa sinungaling, there's a lot of room for error. Balik tayo sa mindset ni Lisa Marcos. Less talk, less mistake. Huwag ka nang tumagot. So, that's the point. Pero actually, yung point, mga
So, thank you, brother. So, actually, mayroon naman siyang ginagamit. Ginagamit na yung opisina ng Presidential Communications para umatake sa akin. Di ba, dalawang Facebook page nga natin ay pina-take down kasi hindi niya makayanan yung truth. Ate Claire, hindi yan sagot. I beg to disagree. Taking down your account, dalawang account yun, Maharlika Buljakera at saka yung Maharlika as is. Oh, taking down your Facebook pages is not sagot. It is retribution for the sheer lack of an answer. Retribution yan. Raise back yan sa'yo for the sheer lack na wala talaga silang isasagot. Kaya nga. Kasi nga, takot siya doon sa room for error na pag bumuka yung nga bills niya, you see, si Kuting, si Ahas, hindi sumasagot. Kasi pag bumuka yung nga bills niya, the mistakes might come out. And if the mistakes come out, the more ma-expose yung kanilang pagsisinungaling. So they better shut up. Yeah. Now, iba-iba yung style nila. Kayo, they took down your Facebook page. Ako, they ignored me completely. So, but nevertheless, it betrays the lack of a credible answer from their part, on their part. So mga kababayan, ngayon, nakita ninyo, sa kadami-dami ng binubuljack ni Ate Claire, hindi lang actually si Lisa Marcos at si Kuting. Madami. Si Mel Robles, si Mel Robles, si Atenco, at iba-iba pa mga characters nila. They don't answer. Hindi sila sumasagot because isang nagkukumandi, isang nagkukumpas, isang konduktor ng orkestra ni Marcos. Si Lisa Araneta Marcos ang konduktor. Less talk, less mistakes. So it applies to them as well as to everybody else. Yeah. So, well, are we done with the update sa atin sa election? I mean, sa BD. Actually, tapos na tayo doon. At napaliwanag na natin ang ating mga kababayan na the monopoly of truth is with you. Okay. Thank you for that. Dahil dyan, mayroon nag-comment. Sabi ni Mercedes Ebert, excellence and brilliant explanation over lies and truth. Thanks, Attorney Glenn Chong. We learned a lot. The truth remain always the truth. Ayan, ang ganda ng comment. Ma'am Mercedes, the truth is immutable. Hindi siya pwedeng baguhin. Hindi siya pwedeng walang diminution of truth. Hindi mo pwedeng, kumbaga sa Bisaya pa, maging lapsaw. Malapsaw. Malapsaw. Dapat puro. Pure good. Dapat puro. Yes, that's the point. The truth is always puro. Hindi siya pwedeng lapsaw. So the truth is always immutable. Kumbaga malabnaw sa Tagalog. Yes. Sa Tagalog. Sorry, sa Tagalog. Yeah. Okay lang. Thank you, ma'am. So brother, since nabanggit natin si Mel Robles, dahil actually 2020, hindi pa umuupo si Robles, binobolja ko na talaga siya. Dahil alam ko ang karakas nito. So yung mainit kahapon dyan sa Pilipinas, na kinwestiyon nga yung mayat-maya pagkapanalo sa loto, then yung edited pictures. Statistically impossible. Yeah, tapos inamin din ni Robles na yung picture na nirelease nila ay edited. Actually, na-research ko yun. Wala talagang tao na sabi ko, walang warm body na tumanggap ng cheque, kundi distorted. Ginurgur yung ulo somewhere. Diba? Ginurgur yung ulo somewhere. So, nung narinig mo yon, Attorney Glenn, ano yung mo, bilang isang Pilipino na, like, tayo ng dalawa, talagang lumalaban tayo sa maayos na Pilipinas, isa lang to sa laban natin, yung pinaka-importante yung sa, dayaan sa eleksyon eh. Pero ito, again, pera na naman to ng Pilipino na umaasa ang mga taong tumataya sa loto na minsan sa buhay nila baka swertihin sila, 'di ba, na maging tumama. Then and aside from that, ang layunin ng PCSO is really dapat charitable charity works. Pero sa nangyari, doon sa hearing, nakita mo talagang sinungaling. At inamin naman na edited yung pictures. Ano yung unang pumasok sa puso mo bilang umaasa na maayos ang Pilipinas? Actually, Ate Claire, mga kababayan, hindi pa ako tumataya ng loto. Personally, ako,
hindi ba ako tumataya ng loto? Although yung mga kasama ko rito tumataya. Dati. Pero nung narinig kayo, tinanong nila sa akin, totoo ba yan? Sabi ko, alam nyo hindi ako tumataya ng loto dahil wala akong tiwala sa PCSO. Pero pag sinabi mong sa Powerball, naniniwala ako dun sa Powerball. Yung Powerball natin rin sa US. Oh. Yeah. Yung Powerball. Oh. Yeah. Totoo yun. Totoo yun. Pero itong PCSO, sorry, walang pinagkaiba yan sa Smartmatic, mga kababayan. Alam nyo, di ba, dati pinapakita nila, tinitimbang yung bola. Tinitimbang yung bola. I don't know ngayon kung tinitimbang pa ba. Tinitimbang pa nila yung bola. Tinitimbang, pero kulang. Tinimbang, ngunit kulang. Yeah. Actually, Ate Claire, ang mga kababayan, okay, ito na lang ha. Ito yung theory ko doon sa pandaraya na yan. Theory ko lang naman to, pwede ako magkamali ha. Di ba yung bola yan, okay. Tinitimbang. Pero hindi naman pinapakita actually na yung tinitimbang yun ang sinusuhulog talaga doon. Pwedeng masalisihan eh. So tinitimbang, malay mo ang tinimbang ay iba. Iba ang hinulog doon sa, kumbaga, yung bubble. Kung yung bola ay weighted, hindi talaga wala yung chance na pumasok doon sa butas. Kasi weighted siya, dito lang siya palagi sa baba. So yung mga winning numbers, yun yung mga light. yun yung mga light. Yun yung tumatalon-talon talaga doon sa taas. Kasi yun yung hindi weighted. Yung weighted, dito sila sa baba. Wala silang chance na pumasok. Eh yung kung sabihin natin, out of 649, yung 43 weighted, yung 6 hindi. Eh yung 6 lang ang papasok doon sa bola, ay doon sa butas, o ma-pick up ng, di ba, parang may suction pump eh. Suction niya. Yung sa suction, ang masasaction niya, yung light lang. Pero yung iba na weighted, hindi yun. So, pwede mong ma-predetermine kung anong numero ang pwedeng manalo. O anong numero ang pwedeng manalo. Hindi sila weighted yung mga bola kasi madali silang masak. May chance, mas malaki yung chance na masak sila. Pero kung weighted, ay dito ka lang sa baba. Parang ka doon, nagja-jagol-jagol ka lang doon, dinidribble-dribble ka lang doon. O, hindi ka papasok doon sa suction at hindi mananalo yung numero na yon o hindi lalabas. Pero ang nakita ng taong bayan at ako din sa hearing, even before the hearing kasi, na talagang yung mga nananalo kasi napaka-odd na iisang lugar lang ang pinanggagalingan halos, Bulacan. Yung mga nanalo ng mga grand premyo talaga. Yeah, I heard it from you. And possible ba na kasi technique, like sa computer system, na minaman ni obra doon sa loob ng computer. Kumbaga, minus that pagtitimbang ng bola. Pwede bang, kunyari, sige, ilabas natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ipo-program doon sa computer. Paano ba yan? I mean, no, kasi may bola pala na pinapakita. Yeah. May bola kasi sila pinapakita Di ba? I was like, tama. May saksyon pa sila eh. So the only logical explanation, mga kababayan, the only logical explanation, I mean, pinag-iisipan ko na yan dati pa eh. Sabi ko, kung tinitimbang to, hindi ko naman nakita na yung tinimbang is actually the one na pinasok doon. Mayroon silang pinapakita na tinitimbang. But hindi ko nakita na yun actually ang, pagkatapos mo tinimbang, nilagay mo. Di ba? Yun dapat. Timbang, pareho. 4.2 grams, chok. Okay. 4.2 grams, chok. 4.2 grams. Magkamali lang yan. Mag-weight lang yan ng 1 gramo, 2, 3 gramo. Dito na yan sa baba. Magdi-dribble-dribble na lang yung numero mo. Yung walang weight, yun ang tatalon-talon doon sa taas. Di ba? So, it's about probabilities. It's about probabilities na pag weighted yung bola, dito ka lang sa baba magtatalon-talon, dribble-dribble ka lang dito sa baba. Pag yung hindi weighted, yun yung light. Yun yung tatalon-talon doon sa taas at mahigop ng saksyon. So, Attorney Glenn, that's the way you see it. So, dun sa, aminado si Robles na edited nga yung pictures. Ako, na-research ko na rin na kinuha nga nila yung picture doon sa Camiseta clothing website. So, blue and white. Ikaw, ako, personally, even before, na nakikita ko na mga bogus yung mga nananalo. Kasi,
talagang sa pagkakilala ko kay Robles in the past, kasi na-meet ko din siya in person, at saka dun sa mga testimonial ng mga kakilala ko na talagang pinagplanuhan nila ni Lisa yung lottery na yan. Okay? So, ngayon, actually, tawag dito, ang question ko, di ba napakadali lang naman hulihin kung iimbestigahan ng Senado, kung yan bang taong yan, yung minaskarahan nila, or kung sino man yung nilabas nilang Juana de la Cruz, okay, na kunyari nanalo. Di ba madali lang naman i-trace yan? Baga yung kapatid ni Mel, yung buhok pareho. Yung buhok, pareho. Pinakita ko nga kagabi. So, di ba nanonood nga ako sa'yo. Thank you. So, ang ibig kong sabihin, sa aking payak na pagkakaunawa sa ganyang sistema, di ba, kung gawa-gawa lang itong taong yan, kunyari kapatid niya, ang daling iimbestigahan yan, di ba, ng Senado at ng kinauukulan, di ba, Attorney Glenn? Actually, Ate Claire, mga kababayan, I think there's a way to find out kung totoo yung nanalo. But hindi ko pwedeng sabihin here. Because kung sasabihin ko, babaguhin na naman nila yung modus nila. Because it's easy to change the modus. But I will not do it. I will not say it here. But I think there's a way. Pag umabot lang tayo dyan, that's, if I were placed there, that's what I would do. Yun yung gagawin ko. Para malaman ko kung yung mga nanalo before, totoo o hindi. Totoo or hindi. So, there's a way to do it, but I will not say it here because mag-a-adjust yung mga mandaraya. So, yung mga kawatan. So, parang tinulungan natin sila. Ngayon, actually, sinabi ni Tulfo doon na may natanggap siyang informante o information na mga katsokaran o mga kaibigan ni Robles ang mga nanalo dun sa particularly dun sa 648. Tapos binigyan ni Tulfo ng chance na magkaroon ng executive session. Pero hindi na sila nakabalik. Di ba Attorney Glenn, pag nag-executive session, babalik, hindi pa na-adjourn yung hearing. Di ba supposedly babalik sila? Tama ba? Supposedly, kung mag-executive session, no, normally pag may national security issue or mga confidential information na hindi dapat i-divulge sa publiko, I think pwedeng mahulog doon yung protection ng buhay ng mga nanalo na hindi dapat i-disclose. So, okay, sabihin natin, that's a proper agenda for an executive session. So, dapat nagkaroon ng executive session yan. At dapat may report ang committee dyan without actually naming the persons. But there should be a report of the committee na ito yung nangyari. Ito yung napag-alaman namin. Pero, naintindihan ko na poprotektahan mo ang mga nanalo, yung totoong nanalo. Kaso yung dito totoong nanalo, yes. Kasi dito, edited nga yung picture namin. So definitely, di ba kung sabi nga natin dito, hindi naman tanga yung Pilipino para maniwala dito sa depensa ni Robles na kaya daw inedit yung pictures because to conceal the identity of the winner, which is hindi ko pinalitan yung damit, 'di ba, ng kulay, pero hindi naman kasi ganun yung totoong pangyayari. Hindi lang basta pinalitan ng kulay, wala talagang tao na tumanggap. So parang sa akin, Attorney Glenn, tama ba yung gagawin ng Senado na, let's say for example, tinanong nila si Mel Robles, totoo ba na itong mga taong ito na nanalo? What if kung kunyari lang, sasabihin ni Mel na umamin siya, ay hindi, pasensya na po, pero nagkamali ako. Ang mga nanalo po ay kapatid ko, kuya ko, anak ko, mga ganon kunyari, di ba? Mga ganyan. So ano dapat ang gagawin? Itong mga mambabatas na ito, i-conceal pa rin ba nila yan sa taong bayan? Tulad ng sinabi ko, Ate Claire, dapat meron yung committee report. Lahat ng hearings, may kaakibat yan na committee report. So dapat, even if it is an executive session, may report pa rin yan. Hindi mo pwede sabihin, executive session, everything else is secret. Hindi naman lahat ang napag-usapan doon, sekreto eh. And then, ano yung action ng komite? That's the more important thing. Ano yung action ng komite? Kasi dapat mga action yan eh. Yun yung hihintayin natin mula sa komite ni
Senator Tulfo ba yan? Oh, Ways and Means. Yung Ways and Means. Sige. Bigyan natin sila ng panahon. Ilabas niyo yung committee report. Tingnan natin anong nangyari doon sa executive session ninyo. In your experience, dapat ba ilang days ba mag-aantay ang taong bayan? After the executive? Depende kasi yan sa committee. Depende kasi yan sa sa committee secretariat and sa chairman. Oo. Kung kailan niya ilalabas. Pwede rin hindi na ilalabas. That's a matter of public record. It should be accessible to the public. Okay. Ayun, malinaw yun doon sa kasi mga... Pera ng taong bayan ginamit nyo dyan eh. Yung pambayad ng kuryente ninyo. Yung mga inupuan ninyo, binili yan ng taong bayan. Pera namin yan. So we have every right to know because this is a matter of public concern. Yeah. Puro sekreto na lang kasi mga hinayupak eh. Hindi pwedeng sekretuhin mo yung mga bagay na may kinalaman at dapat malaman ng publiko. Kasi again, go back, iisa lang ang bersyon ng katotohanan. Grabe, ano? So yung mga palangga. It's either sila o si palangga. Yeah. And it's very clear to us na the monopoly of truth is nasa kay palangga. Yeah. Sabi ni John Lapunete, firing squad yan si Mel Robles na kawatan. Grabe, tamo galit na galit yung mga tao. Talagang... Actually, declare. Mga kababayan, nung tinanong niya ako kanina, hindi ko nasagot yun. Nung nakikinig ako sa inyo, nagigigil talaga ako doon sa kanilang ginagawa. Because a lot of people are pinning their hopes that with that number, it will change the course of their life. Yeah. Once in a lifetime lang yung chance na mananalo ka. Although sa aming lugar, yung 7 na yata nanalo ng loto. Pero ang pinapanalo na niya yung mga maliliit. Hindi yung mga jackpot. Yung mga maliliit na 10 million, 18 million, 50 million, gano'n. No? 7 na yung nanalo sa amin. Pero yung mga maliliit lang. Kaya sabi ko, kung gusto nyo manalo, doon kayo sa maliit tumaya. Huwag na kayong tumaya doon sa mga malalaking amount kasi hindi naman kayo mananalo. Yung babae ang mananalo. Yeah. Pag tigi 1,000 lang yung papanalunan nyo, huwag na kayo tumaya. Diba? Yung babae talaga laging nananalo dyan. Yung babae ang nananalo dyan palagi. Sila stockless mistakes, mga kababayan. Alam nyo, si Miss Mahalika sa Claire, ako, we empathize with you. We feel the rage na yung iba hindi na kumakain, tinitipid yung pagkain, siguro napapansit kanto na ng laki ni sa halip na bumili ng mas sustansyang pagkain dahil ibibili ng loto. Tataya. In the hopes na if Lady Luck will smile at him or her, mababago yung takbo ng buhay niya. But hindi mangyayari yun. Because may kawatan na hinanakaw yung chance ninyo. Yeah, at yung pera ninyo, of course. So, nakikita natin talaga sa loto, imbis na maging abala ang yung PCSO, sa mga charity program nila, wala kang makikita. Abala sila sa pagpapanalo. Like maya-maya talagang may nananalo. By the way, declare. Mga kababayan, there's another thing. Yung PCSO dati, pagkakaalam ko, nagbibigay yun ng malalaking amounts. Pero ngayon, I think, nakapeg na lang sa 10,000. Basta PCSO, 10,000 na lang. Kasi dati may lumapit na kakaibigan ko, yung nanay niya, may sakit sa puso. Nakakuha sila ng 50,000, 100,000, mga ganun eh. Dati yun. Actually, declare mga kababayan, hindi ako nagmamayabang, panahon yun ni Noynoy Aquino. Natulungan ko yung mama ni Richard Santillan sa PCSO. Sa PCSO, okay. Natulungan ko siya sa PCSO, ang binigay sa kanya 350,000. Oh, wow. Panahon pa yun ni Noynoy Aquino. 350,000 binigay sa nanay ni Richard ng PCSO. 350,000 yun para sa operasyon ng kanyang bypass operation. And to think, Ate Claire, doon pa sa private hospital napunta yung nanay ni Richard kasi emergency. Doon siya napasok. Yes. Mabait yung PCSO at that time ni Noynoy Aquino na kalaban ko rin. At that time, kalaban ko, critical ko ni Noynoy. Pero despite that, nabigyan ng 350,000 yung nanay niya. Pero ngayon, 10,000 na lang yata. Yeah, meron ba dito na mag-comment kayo dyan palangga na lumapit pa kayo sa PCSO tapos magkano binigay sa inyo, sa pamilya ninyo? Baka lang sakali. So, yeah, dahil nga ang
ang objective ng PCSO is to help the people. 'Di ba? Lalo na yung may mga sakit, kung ano ng mga livelihood program. But anyway, brother, yeah, let's move on. Okay, kung may dadagdag ka pa doon sa komento mo sa sa PCSO, let me know. But if wala na, so gusto ko tang tanungin doon sa Let's move on to the next. Let's move on to the next. My question is dito sa People's Initiative. Kasi ang title kasi ng vlog natin today is Bribery, Lottery, Corruption, and Election. So we're done sa lottery, then sa election. So papasok na tayo dito sa walang kamatayang bribery and corruption. So dito sa People's Initiative, ano ba ang mo dito? Ang take mo dito? Kasi nga 'di ba na pino-force ang mga tao para pumirma at hindi pinapaliwanag sa taong bayan kung ano ba tong pinapipirmahan nila. Sa halip may kapalit na bribe or ayuda para makuha yung kanilang signature. Ipaliwanag na sa ating mga tagapakinig na although yung iba, they're really active, alam na nila ang kwento, but sa kaalaman ng iba, ano yung dapat maintindihan ng karaniwang mamamayan sa People's Initiative or Charter Change na sinusulong ni Tambaluslos at ni Kuting? Actually, pag ang People's Initiative, kaya nga tinatawag na People's Initiative kasi dapat nanggagaling sa taong bayan. Yung inisyatiba ay galing sa atin. So, tayo yung magpo-propose ng batas. So, hindi lang ang Kongreso ang gumagawa ng batas, pwedeng mag-propose ang taong bayan under the People's Initiative concept. Okay? So, necessarily, kung sasabihin lang natin People's Initiative, dapat bukang galing sa puso yan ng tao, galing sa isip yan ng tao, voluntary yan. Voluntary akong pipirma na ito, sang-ayon ako dito na i-propose natin yung amendment na to sa batas o sa saligang batas. Batas, that is the ordinary laws. Saligang batas is the Constitution. So, but remember, pag sinabi natin People's Initiative, pag People's Initiative involving the Constitution, minor revisions lang dapat yan. Minor lang yan. Kasi dapat, I think it's recognized na ang idea among people is so diverse and widespread. Di ba? Kasi maraming tao yan eh. We're speaking of millions of people. So minor revisions lang dapat dyan. And then Constituent Assembly or Constitutional Convention, kung gusto mo lang, revision, entire revision. Iba yung revision at amendment. Okay ha? Amendment, baguhin mo lang yung certain sections ng Constitution. Revision, babaguhin mo yung entire. Like for example, ano tayo ngayon? Bicameral Congress tayo. Ibig sabihin bicameral, meaning two houses of Congress. So pag sinabi mong Congress, hindi lang yan yung House of Representatives, tama yung Senate. Congress is the bicameral body na made up of the House of Representatives and the Senate. So bicameral. Pag sinabi mong gusto namin ng unicameral, isa na lang, Parliament. Parliament. That's a revision. Kahit isa lang yung babaguhin mo, revision yan. Kasi binago mo yung buong sistema ng gobyerno. So, pag binago mo yung buong sistema ng gobyerno or a major part of the government structure, revision yan. Pag modification, maliit lang yung Itong proposal sa PI, di ba makita ninyo? Okay. So, tulad ng sinabi ko, initiative, dapat it comes from your heart, it comes from your brain. Dapat galing sa iyo, sa taong bayan yan. Hindi ka dapat babayaran ng 100 pesos. Hindi ka dapat bibigyan ng ayuda. Kasi pag binayaran ka ng 100 pesos o binigyan ka ng ayuda, ang baba naman ng halaga ng buhay mo. Yeah. O ang baba naman ng presyo. It goes both ways. Ang baba ng halaga ng buhay mo. Ang baba ng tingin na nagbayad sa'yo. Diba? Dalawa yan. On your part, ito lang ba ang kahalaga ng karapatan ko? Ito lang ba kahalaga ng buong buhay ko? 100 piso? 1 kilong bigas? On the other hand, si Tambaluslos, kung siya yung nagtamudbud ng 100 or yung ayuda, ganyan ang tingin niya sa'yo. Mura ka lang. 100 ka lang. 1 kilong bigas ka lang. Pero Attorney Glenn,
Sorry. Pero Attorney Glenn, naglabas si Senator Amy dyan ng sinasabi niya sa interview niya na factual, na napag-alaman niya na ang opisina ni Speaker of the House nga, ni Tambaloslos, ay Ay, mga abogado niya. nagpamudmod ng tig Mga 20, abogado niya nag-detect. oo, 20 million daw, factual, sabi ni Amy Marcos. 20 million ang pinagbibigay. Yeah. Sa mga, I remember that. Narinig ko yan. Okay. So, factual, si Tambaloslos. Si Martin Romualdez ang baba ng tingin niya sa bawat Pilipino. Ang tingin niya sa bawat isa sa atin ay tagpo 100 lang ang value natin. Ang value ng buhay natin, ang value ng kapatan natin, plus ayuda, plus na lang, plus pa yan. So, ito, makikita na natin na yung intention is hindi makatotohanan. Balik ulit tayo. There can only be one version of the truth. It cannot be two, it cannot be three. And there is only one solid, pure version of truth. It cannot be a diminution, hindi siya malabnaw, hindi siya lapsaw. Di ba? So, kung ganito, babayaran ka, bibigyan ka ng ayuda, is that people's initiative? O inisyatibo ni Martin Romualdez? Tambaloslos initiative. Inisyatibo ni Tambaloslos yan. That's the truth. Kasi siya nagmudmud eh. Siya nagmudmud ng, mga abogado pala niya, factual, factual. Sabi ni Senator Amy Marcos, nagmudmud ng 20 million pang ayuda. O sige yun. O di ko ikaw nagmudmud, di inisyatibo mo yan. Hindi yan people's initiative. So tatawagin natin yan ngayon na Tambaloslos initiative. Yeah. Okay. So, on that ground, diluted na yung power ng kanyang inisyatibo. Kasi politiko ang nasa likod nito eh. Kapag politiko, don't trust. Kapag politiko, don't trust. There's a big difference between a leader and a politician. A politician serves his own selfish interest, including that of his family. A leader serves his country's interest, your interest. That's the difference between a leader and a politician. Si Marcos politiko yan, hindi yan leader. Hindi siya leader. Si Tambaloslos, mas lalo pang politiko many times over. Hindi yan sila leader. So, in that regard, huwag tayong maniwala sa People's Initiative. It's not People's Initiative, it's Tambaloslos Initiative. Ayun na nga. Now, the other part, at clear, mga kababayan, tingnan ninyo, another proof na inisyatibo yan ni Tambaloslos. Look at the question, look at the proposed revision. Di ba? Ito kasi ng ating saligang batas. Parang half-baked constitution. It's a half-baked constitution. But for all its infirmities, for all its imperfections, it has guided us all through these 40 plus years from 1986. Almost 40 years, yeah. Almost 40 years. It has guided us. And in fact, tumubo naman actually yung ekonomiya natin. Nadidilute lang ng mga politiko na nakikialam sa mga negosyante, sa mga banyaga. Okay? Kaya mababa yung foreign direct investments natin. In 2022, panahon na ni Kuting, we were the lowest in Southeast Asia at $9.8 billion. Mas mataas pa si Vietnam, double, 18 plus billion dollars. Kaya mas madali yung asensyo ng mga Vietnamese. O siyempre, nakikialam si Lisa Marcos doon sa Okada. That's a classic example na siyempre, walang banyagang mamumuhunan papasok sa Pilipinas kung pakialaman nyo yung negosyo namin. That's an image that we have not been able to share. No matter how you revise, kahit paanong panday mo sa konstitusyon, kung ganyan ang klase ng mga politiko natin, wala tayong maaasahang foreign direct investments. It's better to throw all these politicians to the pit of hell. Lalago pa ang ekonomiya natin. Sabi ko, bago sila magpalit ng charter change, palitan muna natin itong mga hegemon na ito. But anyway, Ito, dito tayo sa proposed revision. Sabi ko na kanina, half-baked yung constitution natin. Hindi alam kung unicameral o bicameral. So, eventually, nanaig by a few votes yung bicameral. Kasi dati, originally, ang Pilipinas ay bicameral talaga. May Senate, may Senate at may House of Representatives. Tandaan mo, si Marcos Sr. nag-congressman, tapos naging senador, nag-Senate President. Ba? Okay. So, nung dumating si Marcos Sr., ginawang unicameral yan. Yung batasang pambansa. Isa na lang. Wala nang Senate. Di ba he abolished the Senate? So isa na lang. Naging unicameral siya.
ito yung batasan pambansa. Kaya yung mga batas natin dati, BP, batas pambansa, bilang. Oh. So, tapos, pagdating ni Corazon Aquino, bumalik ulit tayo sa bicameral. Pero, may mga provision doon, kunti, nanalo siya at the last minute, kunti lang yung votes na naging bicameral. Pero may mga provision na hindi na bago. Na ano pa rin siya sa unicameral. Na-attune pa rin siya doon sa unicameral. Example, when you propose amendments to the Constitution, voting by 2/3 of all the members of Congress, either voting separately or jointly. So diyan yung contentious part na yan. Kasi, ang sabi nila Tambaluslos, dapat jointly. Ang sabi ng Senate, hindi pwede. Dapat separately. So, yun yung interpretations nila. So, ito. Bakit jointly ang gusto nila Tambaluslos? Jointly, ang nasa proposal. Yes, that's correct. Ang House of Representatives, 300 plus members. Yeah. Ang Senado, 24 lang. Pag sinabi mong voting jointly, 300, ilan ba yun? 315? 318 daw. Let's say 350. 318. No, sige. Ilagay natin 318. Kung 318. 318 plus 24. Ilan? 318, 24, 42. 342. Okay. 342. Okay. 342, you get 2/3 of that. Easily manalo ang proposal, lahat ng proposal ng House of Representatives. Easily. Yeah. Kasi yung 318, isama mo yung 24 jointly. So yung 2/3 niyan ay kuha na ng House of Representatives. Pero ibang usapan mga kababayan kung voting separately. Kasi dapat may 2/3 sa House, dapat may 2/3 sa Senate. Mahihirapan sila doon sa Senado. Mahihirapan sila doon. Yung Senado, hindi susunod kay Tambaluslos all the time. Maliban na lang ngayon, nagbago ang tono ni Miguel Zubiri, ni Senator Zubiri. And it comes back to, okay mga kababayan, balik ulit tayo sa pinag-usapan natin kanina. Consider it done by this woman. So you see, hindi pa nangyari yan. Ever since na nag-uusap tayo ng mga constitutional revisions, amendments, palaging ayaw ng Senado. Ayaw ng Senado. Ngayon lang sila sumang-ayon under their alleged formula. Because wala ko ibang suspect sa mga kababayan. Consider it done. Yes, wala namang iba. Wala namang iba, kundi yung ahas. Yeah, grabe. So, imagine, it's never been done before, but it's done now. Consider it done. Yeah. So, yeah, brother. So, panghuli na lang kung wala nang ikaw idadagdag sa People's Initiative. So, eto yung mainit na dinedma din ni Kuting. Nag-release sila sa kanyang Facebook page and Twitter account. I think sa Facebook page na is deleted na. Nag-release siya ng congratulatory message sa newly elected president ng Taiwan. Tapos nagalit yung China dahil parang ang sinasabi doon, pinakikialaman o hindi nagbabasa si Marcos Jr. ng about internal affairs ng between Taiwan and China. So what is your point doon? Actually, itong China, I mean, we go back. I'll just take you to a short course of history about Taiwan. Okay. Itong Taiwan, Taiwan is an island north of the Philippines, southeast of mainland China. It's been inhabited since about 25,000 years ago. May mga tao na yan dyan. But in the late 17th century, 17th, 18th century, yung northern part, may Spanish colony dyan, and yung southern part, mayroong Dutch colony. Pero yung mga Portuguese ang nagbigay ng pangalan na Formosa. Formosa yan dati, ang Taiwan. Formosa yung tawag niya sa kanya. Pero yung mga Portuguese nagtawag niya ng Formosa originally. So, yung northern part may Spanish settlement, dito sa baba, Dutch. Then, sometime later, yung mga Huklo at Huko mula sa Fujian. Fujian is directly across Taiwan. Fujian province. Ang capital city niyan, the province of Fujian, ang capital niyan, Xiamen. So, across niyan ang Taiwan. So, yung mga Huklo at Huko galing dyan.
galing sa Qingdao yata yun, no? Sila ang dalawa na probinsya, depopulated the island. And then, during the Qing dynasty, yung Qing dynasty, ito yung last imperial dynasty of China, lasting until 1912. 1912. Okay. Yung si Yi yata yung bata na last emperor of China. O siya yung last emperor of China. Bata pa siya si Puyi, if I remember the name. And yung Empress Dowager, yung tagabantay sa kanya, yung regent, yun yung babae na parang lola yata niya yun. This is the last of the Qing dynasty. 1912, na-overthrow ito. Pero before that, in 1895, sinid yung Taiwan to Japan during the First Sino-Japanese War. May away yan ng China at Japan dito sa Manchuria. Sino-Japanese War, First Sino-Japanese War, 1895, sinid nila yung Formosa, Taiwan, to Japan. So si Japan ang nag-occupy niyan since 1895 until natapos yung giyera sa Second World War. So in 1945, tinik over na yan ng mainland government ng China. So nabalik na sa kanila ang Taiwan. Nabalik na sa kanila. So nag-set up ang balik tayo muna dito sa culture sa last imperial dynasty 1912. Na overthrow yung Qing dynasty, na overthrow. Ang pumalit yung nationalist government ng China. So nationalist na siya from 1912. And then 1945 nabawi nila yung Taiwan from Japan. Nabawi nila. So nag-set up sila ng provincial government of Taiwan in 1945. Ang nationalist government ito anytime prior to 1912, ito yung imperialist China. Imperial China yan. 1912 and earlier. Imperial China yan. 1912 to 1949, nationalist government yan. Ang last na leader dyan, si Generalissimo Chiang Kai-shek. So siya yung leader ng nationalist government. Then nag-revolution yung ng Chinese Civil War in 1940s. Tapos nanalo yung Chinese Communist Party at nag-set up ng People's Republic of China on October 1, 1949. So itong si nationalist government, ang tawag nila sa China, Republic of China. Okay? Republic of China, mula Imperial China, naging Republic of China. Tapos nung na-overthrow naman sila ng Communist Party, naging People's Republic of China. So itong nationalist government ng Taiwan, sila Generalissimo Chiang Kai-shek, tumakbo doon sa Taiwan. Doon sila nag-base. Pero, doon sila nag-base. Pero hindi sila nag-declare ng independence. kaya palaging sinasabi ni China na, probinsya namin kayo. Ikaw nga, nationalist government ang nag-establish ng provincial government of Taiwan for the Republic of China in 1945. Tapos nga, na-overthrow na kayo, tumakbo kayo dyan, hindi sila nag-declare ng independence from China. Nirecord nila yung pangalan nilang Republic of China with the capital Taipei. So sa itaas, si China, People's Republic of China. Sila, Republic of China. Pero hindi sila actually na-declare ng independence kasi sabi ni General Chiang Kai-shek, prepare for one year, counter-attack in 2 years, sweep the enemy out in 3 years, and succeed within 5 years. So ibig sabihin, meron pa siyang ambisyon na mabawi niya yung mainland China uli. Kung mag-declare siya ng independence sa Taiwan, paano niya babawiin yung People's Republic of China na hindi iba na siyang country? So hindi sila nag-declare ng independence. Kumbaga yung government nila sa mainland China, dinala lang nila sa Taiwan. Kaya Republic of China pa rin sila. So yun yung nangyari. And then of course, when China became powerful, they enforced the One China policy. Yun yung One China policy. One China policy. Yes. Ang ibig sabihin ng One China policy. Sandali lang. Puputulin lang kita. Okay. So yun ang hindi alam ni Bobong Marcos, yung history. Thank you for sharing sa atin. Now we learned today. Kasi sabi ng China, yung spokesperson, magbasa daw si Bongbong Marcos. Anyway, sige, brother. Okay. In the early 1970s, hindi naman actually mga kababayan, pasensya na, bubo talaga. Nandun naman siya, he was part of history. Remember, ganito. In the early 1970s, nagpasa yung, di ba? Remember,
Republic of China yan doon sa mainland. Tumakbo sa Taiwan, Republic of China pa rin. Pero nung tumakbo sila in 1949, sila pa rin ang permanent member of the UN Security Council sa United Nations. Sila ang Taiwan ang nakaupo doon sa United Nations na permanent member of the Security Council representing China. But in the early 1970s, under UN Resolution 2758, tinanggal si Taiwan, pinalit si China. So kaya si People's Republic of China na nakaupo sa UN, na-expelled si Taiwan. And then na-expelled si Taiwan and regarded merely as a province of China. Kaya sa mga International Olympic Committee Games, Chinese Taipei ang pangalan, di ba? Kung makikita nyo, Chinese Taipei, hindi Republic of China, kasi magagalit si China. Kasi there is only one China. Under the one China policy, what does one China policy means? It means that there is only but one China. Taiwan is an inalienable part of China. The People's Republic of China government is the sole legal government of all of China. Yun yung ibig sabihin ng one China government, one China policy. There is only but one China. Isang China lang. Taiwan is an inalienable part of China, of that China. And the government of the People's Republic of China is the sole legal government of that China. So, lahat ng makikipagrelasyon sa China will have to adhere to that one China policy. So, ayaw ng Chinese government na makikipag-connect ka sa kanila diplomatically or recognize them politically. Because to them, that is only our province, an inalienable part of China. And if you recognize us, don't recognize them. Yun yung ibig sabihin ng China. Pag ni-recognize nyo kami, may diplomatic relations kami, tayo. The Philippines established diplomatic relations with China during President Marcos' time, June 9, 1975. Ito yun, June 9, 1975, when we established diplomatic relations with China. Pero before that, ang diplomatic relations natin sa Taiwan officially. Ni-recognize natin yung government ni Chiang Kai-shek at ang ruling party nila, Kuomintang. O yun yung Kuomintang party. Kasi ang China dati is a one-state party for a long time bago siya naging democracy in the 1980s. Pero before that, nung si Chiang Kai-shek pa, siya pa yung leader, Generalissimo Chiang Kai-shek, Kuomintang party yan. Tapos naging multi-party democracy after in the 1980s. So, nung nag-establish tayo ng diplomatic relations with China, pumunta si Marcos doon, kasama si Bongbong Marcos doon. Bongbong nung bata siya, may picture, Oo. O kasama siya doon. I suppose he should have understood it already. Ano mo expect mo kung favorite Polvoron? Wala talagang papasok. Anyway. So kaya mga kababayan, in 1975, wala na tayong diplomatic relations with China. So ang de facto embassy natin doon is the Manila Economic and Cultural Office to take care of our OFWs. So yun yung pinaka de facto embassy natin. Meron din silang Taiwan Economic and Cultural Office in the Philippines. MECO sa atin, TECO sa kanila. So kaya nga nagkaroon ng nagalit. Nung nag-congratulate si Marcos, siyempre magagalit ang China doon because it is as if you're giving political recognition to the democratic electoral process, di ba? Parang binigyan mo ng political recognition yung kanang diplomatic electoral process. Kung ako kay Marcos Jr., nagpadala ka na lang ng note doon privately to congratulate the President of Taiwan. You can do that. And you can thank them, the Taiwanese, for hosting our OFWs in a manner na hindi naman maraffle yung feathers ni China. Kasi galit na nga sila sa atin doon sa West Philippine Sea. At mas lalong galit sa iyo, Bongbong Marcos, dahil trinaydor mo si China. Pati ikaw, Lisa Marcos, trinaydor yung dalawa. Kaya galit na galit yan sa inyo. You see, mga kababayan, hindi tayo ginaganyan nung panahon ni Duterte, di ba? Hindi naman tayo nililaser, hindi tayo wino-water cannon. But it's only this time under Marcos kasi galit ang China sa kanila. Trinaydor na itong mag-asawa. Ang China kasi dati, I think you discussed this already, Ate Claire, na yung Philippines-China, yung kumpanya ni Lisa Marcos na nagtatay up. Philippine Unified China. Unified
Philippines-China Unified Enterprises. Oh. Yeah. Ito actually nandito. Sige, go Parang, ahead. yung Philippines-China Unified Enterprises, kumpanya yun ni Lisa Marcos. Doon yung nag-o-office sa Ito yun. Ito Oh. yun. China, Philippines, Unified Enterprises. Ayan sila. China, Ayan. Philippines, Unified Enterprises. Wait. Ibalik mo nga yung picture nun. Ate Claire, ibalik mo nga yung picture. Ayan si Michael Mana, business partner ni Lisa. That's a Philippine flag, di ba? That's a Philippine flag sa dulo. Sa kabilang banda yan, may Chinese flag yan. Oh, sa kabilang banda niyan. This one sa Philippine flag. Yan. Di ba? Sa likod ni Michael Ma. Oo. Philippine flag yan. On the other side, meron yang Chinese flag na malaki. Comparable dyan sa Philippine flag. Oo. Kasi, tinutulungan din sila ng China. Yung mga Chinese businessman, kinoconnect sa mga Philippine businesses and they earn a commission. That's why, yun yung negosyo ni Lisa Marcos. And I suppose, tinutulungan sila through the Chinese ambassador. Binimension niya yan tinutulungan sila. Kumita sila. E pagkatapos, nung na-presidente na, takot kasi si Bongbong, napatalsikin ng mga Amerikano. As always, palaging sinasabi ni Bongbong Marcos, the Americans removed my father. Believe it or not, he said that to us many times. The Americans removed my father. So, yung insecurity niya sa mga Amerikano is always there. So, para hindi siya tatanggalin ng mga Amerikano tulad ng tatay niya, lumuhod siya doon sa mga Amerikano. At sinaksak niya sa likod. Nagbow kay Biden. Nag-share, nag-ganon. And there's nothing wrong. I mean, there's nothing wrong with pushing up to the Americans. In fact, ako, I would do that. Pero not because the Americans removed my father. And I will not do that by backstabbing my friend. Ang sa kanila is, lumuhod sila doon sa kabila, sinaksak nila sa kabila ang kanilang kaibigang matagal na nagsuporta sa kanila. So kaya nga niya, nagalit. Ginagawa sa atin. Ginagawa sa mga taong... Hindi lang naman sa akin, hindi lang sa iyo, Ate Claire. Si SMNI, binigyan sila ng platform. Mga kababayan, kitang-kita nyo yan, binigyan sila ng platform nung kampanya. Anong ginawa? Pinasuspenso. Because, tulad ng sinabi ko, balik ulit tayo kanina, mabait at galante si Lisa kapag may gamit ka sa kanya. The moment someone needs more useful will come along, hindi yan magdadalawang isip, itapon ka sa basurahan. No. Hindi yan magdadalawang isip na itapon ka sa basurahan. Hindi lang nila magawa sa akin yung mga ginawa nila kay Ate Claire na tinake down nila yung Facebook post nila kasi may red line ako sa kanila. As I've said, I will keep my word for as long as you do not cross my red line. Huwag nyo lang lagpasin yung red line ko. Your secrets are safe. And I will keep my word even if I give it to the devil. Yeah. Not because it's the devil. Hindi ako takot sa demonyo. Hindi nga tayo takot sa kay Lisa. But because I need to honor my word. It's because I need to honor my word. Yun lang yun. So I will honor my word even if ang kabargin ko yung demonyo. Yeah. So, grabe, ang daming mga sentimiento talagang paano na, ang sabi nila, ayan, sabi ni Parvina, wow, ayan, may natutunan ako, I will share to my nephew, is now in second year college. O, diba? Dapat nag-history tayo dito, minsan Attorney Glenn. Diba? At ako'y natutunan. So, iba rin talaga pag may kasama tayong abogado at may alam sa history, hindi katulad ni Kuting na yun na presidente, laging bangag. At saka by the way, yung congratulatory na yun, mukhang hindi niya alam. No? Ay, yun nga, sinabi mo, parang sila yung mga dating kaibigan natin ang gumagawa-gawa. No? Pa-impress. Yeah. Pa-impress. And then it so happened, alam mo, wala ka naman kasi itong alam about history siguro. They didn't know that China would react furiously and to the point of insulting the head of state of the Philippines. That's really insulting to all Filipinos na sabihin sa atin na, huy, ikaw, magbasa ka ng history, hindi mo alam. That's very insulting. No Chinese leader, baka kung sasabihin natin yan kay Xi Jinping, binomba na tayo ngayon. Yeah. O sinabi natin yan kay Xi Jinping, binomba na tayo ngayon, hindi na dumating yung mga in-order natin sa Lazada galing sa China. Yeah. Yung mga nasa Lazada pa naman galing China, no? They will not forgive us for insulting them. But they can freely insult this man, si Bongbong Marcos, because
galit sila eh. Trinidor sila eh. Ano kaya nga, pinapakita nila yung galit nila. Wina-water cannon tayo, nililaser tayo, which never happened before. Sa panahon ni Duterte, hindi nangyayari yan kahit kalaban natin yung China. Hindi, at least at that time, may klarong paggalang sa Pilipino. Hindi tulad na yun na pinapakita talaga sa atin. Binubunggo yung barko natin. It's all rooted in their deep sense of betrayal na nararamdaman ng mga engineers. Kasi tinulungan namin kayo ng 6 na taon doon sa Philippines-China Unified Enterprises through the ambassador ng China. Tapos, ito lang, well, of course, at least at that time, pinakita din nila na nag-planting din sila ng Chinese flag na malaki doon sa kanilang opisina, which I always, ayaw kong dumaan doon sa malapit sa bandila na yun. So, you see, so, yan ang napapala natin. Nabudol tayo. Of course, it's not our mistake. Well, nabudol tayo. It's not our mistake. Well, at again, mga kababayan, hindi ko talaga bisisisihin ang sarili ko o kahit sinong Pilipino na bumoto sa kanya. Because at the end of the day, si Smartmatic ang nagpanalo sa kanya. Nag-meeting nga si Lisa Marcos ang may-ari ng Smartmatic. We all go back to that point. Yeah. Attorney Glenn, panghuli na lang. Maraming nagko-comment. Ano reaction mo na sa kabila ng na-declare ang Davao ng state of calamity, ang BFF nating si Kuting ay nasa Coldplay concert? Naka-helicopter pa siya. Maraming umalma doon. Maraming umalma doon. You know, aside from the fact na yung balik tayo konti doon sa China, that's exhibiting total lack of sensitivity to the sensibilities of China. No? Wala kang sensibility to the sensitivities of China. In the same way na wala kang sensitivity to the sensibilities of Filipinos na who are suffering from the flood, landslides, heavy rains in Davao at nanunood ka ng Coldplay. Why? Because you want to show that you are British, Mr. Marcos? Is that so? Gusto mo pakita na British ka? British yung upbringing mo? Hey, you're not running the United Kingdom. You're running the Republic of the Philippines. So be sensitive to the sensibilities. Magpapaka-Briton. Magkukunari. Yung isa naman, New Yorker. New Yorker. London. New Yorker na taga-ghetto. New Yorker from Harlem. You know what? Dapat itapon to balik doon sa London. Yung isa doon sa New York. Because that's what they are always fun of telling people. I mean, kita niyo yung action niya. He may not say it, but it's the action. Actions speak louder than words. Naka-helicopter pang pumunta doon. Sabi nga ng mga netizen, imagine, nagtitiis ako rito sa kalsada ng napaka-heavy traffic and you are flying in a helicopter that's fueled by taxpayers' money. True. Kung ayaw mo magsasakyan doon, Mr. Marcos, huwag ka nang pumunta. Yeah. Kaysa ipakita mo pa yung total lack of sensitivity mo for all the public to see. Kitang-kita yun nag-helicopter ka Ginamit mo yung resources of the government. Is that an official function? Hindi. That is not an official function. That's a private function. Luho mo lang yan. Gusto mong pakita. Briton ka. Sabi ni pera ng bayan. Kami ang nagbayad dun sa fuel ng helicopter. At yung helicopter, hindi sa'yo yan. Presidential chopper yan. And to top it all, pumunta ka ba dun sa Davao? Hindi siya pumunta sa Davao. I'm sure, hindi siya pumunta. Nagtago na naman siya. Baka magsasakit-sakitan na naman yan later on. Maggagawa na naman ng dahilan. Mag-COVID-COVID na naman. Anyway, well, at the end of the day, we're still here. We're fighting against these evil people, Brother Glenn. Maraming salamat sa iyong time. Any beautiful words para sa ating mga palangga? Ate Claire, thank you for this opportunity. Mga palangga, fellow warriors, I think I have sufficiently explained sa inyo in a way na maintindihan po ninyo na isa lang ang bersyon ng katotohanan. At makikita po natin yan over this period of time na si Ate Claire, si Miss Maharlika lang,
ang nagmo-monopolize ng katotohanan. She has the monopoly of the truth. Kasi, yung kabila, hindi sumasagot. And knowing Lisa Marcos, less talk, less mistakes, ayaw niyang mahuli sa kanyang mga kasinungalingan. Because wala ka namang depensa kung totoo ang sinasabi ni Maharlika. Wala silang depensa doon sa sinasabi ni Maharlika because that is the truth. Hindi siya pwedeng i-dilute. Ang pwede mo lang i-kontra dyan is kasinungalingan, which has more latitude, more legroom for mistakes, and which Lisa Marcos doesn't want to commit. So, yun yung gusto kong ito actually yung mensahe natin today. Kasi marami sa inyo ang nagtatanong, bakit hindi sumasagot si Kuting, si Ahas? Especially sa issue ng pulburon. From the former president all down to everybody else. Pulburon ang pinag-uusapan. Okay, you see, that is a public issue. Mga kababayan, public issue kung ang presidente ng Pilipinas ay nagsisinghot ng cocaine. Yes. So kung may issue ganon, klaruhin natin, hindi na pulburon, cocaine. Kung ang presidente ng Pilipinas ay lumalaganap yung akusasyon na nagsisinghot ng cocaine, that is a public issue that the president has to face. And who is the president? Bongbong Marcos. Factual yan. So, kayo naman ang pinaparinggan ng pulburon Ang pulburon, wala nang ibig sabihin. Ang pulburon, Coca-Cola, cocaine. That's a public issue. Bakit hindi nyo sinasagot? You have to answer that. One way or the other, face the music. Because you cannot test the patience of Filipinos for a long, long time. Just might stop after barely 2 years. I know. With that, thank you so much, brother. Thank you, Brother Warrior, sa iyong time. Talaga naman. Brother Warrior, thank you so much. At sa mga kasama po natin Warriors dito, tangkilikin po natin yung mga budyaka ni Ate Claire. Follow po natin yung Maharlika Network. Yung bago ko, yung Maharlika Network. May bago tayong page. Palangga, paki-follow ang Maharlika Network. We have 10,000 now in 4 days. Ang bilis, ang bilis, it's good, Ate Claire, na you put up that Maharlika Network. Let's make it a real network. Where people exchange news. Nandun lahat ng mga puting ahas. And we look forward to a brighter new day for the Philippines and for every Filipinos in the next 6 months. Yes. So thank you so much, brother. Magwawala na naman, magiinom na naman yun. Thank you so much. Thank you, Ate Claire. Okay, bye-bye. Ayan, so mga palangga, grabe, matututunan tayo sa history ng China and Taiwan. So, thank you so much sa inyo lahat. I'll see you again.